Dear Kuya Rex, sa bawat lihim na pilit nating itinatago, may mga sugat na pilit din nating kinikimkim. Ito ang mga alaala ng pag-ibig na hindi dapat pero nangyari na. Minsan, inaakala nating kayang itago habang buhay. Pero darating din pala ang panahon na kailangan natin itong ilabas. Hindi naman para magturo ng mali, kundi para magpaalala na sa likod ng bawat pagmamahalan ay may mga aral na kailangan nating matutunan. Ito ang kwento ko. Ako si Kai. 18 taong gulang. Galing ako ng Mindanao. Ang ibabahagi ko ay isang lihim na kwento tungkol sa aking bayaw na si Cesar. 28 taong gulang. Asawa ni Kuya Cesar, ang ate kong si Jervin, na pangatlo sa aming magkakapatid. Noon, bago pa ang kasal nila Ate Jerlyn at Kuya Cesar, nakikitira muna sila sa bahay ng mga magulang namin dahil hindi pa natatapos ang ipinapagawa nilang sariling bahay. Ilang buwan din silang tumira sa amin habang nagpapatuloy ang pagpapagawa. Si Kuya Cesar ay nagtatrabaho bilang construction worker sa isang gusali sa aming syudad. Samantalang si ate naman may maliit na negosyo, gumagawa at nagbebenta siya ng mga merienda tulad ng banana Q at iba't ibang native delicacies. Maayos naman ang pagsasama nila. Pareho silang masipag at mababait. Pero minsan, napapansin ko rin na tila kulang ang lambingan nila. Marahil, pareho silang abala sa kani-kanilang mga hanap buhay. Maaga kasing pumanaw si tatay at ang 4 kong kapatid ay may kanya-kanya na ring pamilya at sariling bahay. Kaya kaming 4 na lang ang nakatira sa bahay. Si nanay, si Ate Jerlyn, si Kuya Cesar, at ako. Si nanay ay naglalabada sa iba't ibang bahay para matustusan ang mga pangangailangan namin at ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Madalas, tuwing linggo, si Kuya Cesar lang ang naiwan sa bahay. Walang pasok sa trabaho. Kaya nasa sala siya at nanonood ng TV. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi ko na siya nakikita para hindi na ako nagkaroon ng ganitong damdamin. Isang linggo yon, umalis si nanay papunta sa bahay ng kumare niya para maglaba. Si Ate Jerlyn naman ay naglalako ng mga padinda niya sa labas ng simbahan. Ako naman, nasa balcony at gumagawa ng mga assignment ko sa eskwelahan. Magtatanghali na nun at kailangan ko nang magsaing. Pagpasok ko sa kusina, narinig ko ang tunog ng gripo mula sa banyo. Tumatapon ang tubig. Akala ko walang tao roon, kaya agad kong itinulak ang pinto para isara ang gripo. Hindi naman nakalak ang pinto, kaya madali ko itong nabuksan. Nagulat kaming dalawa ni Kuya Cesar. Naliligo pala siya noon. Sa pagkabigla ko, napansin kong hawak niya ang junjun niya. Para bang may ginagawa siya sa sarili niya. Dahil may cream silk pa at tila alertong-alerto ito. Sa sobrang gulat ko, agad kong isinara muli ang pinto at dali-dali ako tumungo sa kusina
na para bang walang nangyari. Si Kuya Cesar ay matangkad, moreno, at may katawan na parang batak sa gym. Hindi naman siya nagwo-workout, pero maskulado at halos perpekto ang hubog ng katawan niya. Sa totoo lang, sa kagwabuhan niya, maihahampin ko siya sa artistang si Alan Dizon noong binata pa siya. Marami talaga ang naghumalin sa kanya, mapababae man o mapabating. Hindi maikakaila na may appeal talaga siya. Balik tayo sa nangyari. Habang nasa kusina ako, hindi ako mapakali noong oras na iyon. Lalo na matapos kong makita si Kuya Cesar sa banyo. Parang may kakaibang init akong nararamdaman sa loob ko. Parang naiinganyo ako sa bahay na iyon. Kahit alam kong mali, parang naiinganyo ako sa bagay na iyon. Kahit alam kong mali, hindi ko maiwasang mapaisip. Paano kaya nakakayanan ni ate ang ganoong kalaki? Napahinga na lang ako ng malalim. Sabay bulong sa isip ko. Susmi naman. Sa edad kong 18, hindi na ako inosente sa mga ganitong bagay. Marami na rin akong napapanood sa TV at naririnig sa mga matatanda tungkol doon at kung paano yun ginagawa. Kaya kahit papaano, alam ko ang mga ganitong pangyayari. Pero iba pa rin kapag sa harap mo mismo nangyari. Lumipas pang halos ilang buwan bago muling mangyari ang isang hindi ko inaasahan. Isang araw, may binutan si nanay at si ate sa bayan. Medyo malayo iyon at kailangan pang sumakay ng bus para makarating. Pumanaw kasi ang pinsan ni nanay, kaya pumunta sila sa patay at doon rin nagpalipas ng gabi para makiramay hanggang sa huling gabi ng lamay. Dahil doon, isang gabi at 2 araw na wala sila sa bahay. Kami lang ni Kuya Cesar ang naiwan. Dahil ako, may pasok sa paaralan at siya naman ay sa kanyang trabaho. Gabi na nang makauwi ako mula sa eskwelahan. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Kuya Cesar. Umiinom ng beer sa sala. Oh, Kay, dumating ka na pala. Kamusta pag-aaral mo? Bati niya sa akin. Okay lang naman ako kuya. Sagot ko naman. Sabi niya, kumain ka na dyan ha. Nauna na akong kumain. May ulam pa naman dyan. May niluto akong paksiw na bangus. Tinanong ko siya, Kuya, hindi ba uuwi sila nanay at ate? Sumunod siya. Hindi pa raw. Makikiburol pa sila. Baka bukas pa ang uwi nila. Pagkatapos nun, sabi niya, ano, matapos kang kumain dyan, samahan mo naman akong uminom. Baka wala ka namang pasok bukas, di ba? Ngumiti ako at sumagot. Sige kuya. Pero wag lang ako malasing. Baka magagit si nanay. Tawa lang ang sagot niya. Oo, wag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin kay nanay. Habang tumatagal ang gabi, nakadalawa na kami ng pote ng grande. Si Kuya Cesar, tila walang epekto pa ang alak sa kanya. Pero ako, parang umiikot na ang paligid ko. Para akong manok na hilong-hilo sa sobrang antok at tama ng alak.
Inalalayan ako ni Kuya Cesar. Papasok sa kwarto ko. Hindi naman ako lasing na lasing. Pero medyo paekis-ekis na lang ang lakad ko. Kaya tinulungan niya ako makapasok. Pagdating namin sa kwarto, marahal niya ako inihiga sa foam ko. Foam lang kasi ang higaan ko noon. Yung nilalapag lang sa sahig, gaya ng uso sa amin noon. Nang mailapag na niya ako, pinakiramdaman ko kung aalis na siya. Pero nung idilat ko ang mamata ko, nagulat ako. Wala nang saplot si Kuya. Bigla akong napaupo sa pagkagulat. Lumapit siya sa akin at mahina niyang sinabing, "Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Nakakahiya." Sa mga sandaling iyon, nanginginig ako sa takot. Parang bigla akong natauhan at nawala sa tama ng alak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga panahong iyon. Inawakan niya ako at marahang ihiniga uli. "Higa ka na rito. Dumigit ka sa akin," sabi niya. Pagkatapos ay dinagdag pa niya, "Kai, bakit hindi mo sasabihin sa akin?" Ramdam na ramdam ko naman na naaakit ka sa katawan ko. Alam ko ring may puso kang babae. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig pa rin ako sa takot at pagkabigla. Pero si Kuya Cesar, nakangisi lang. Parang may ibang anyo ang mukha niya. Parang demonyong tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Gabi iyon, ramdam kong may mali. May mali na talaga sa mga kilos ni Kuya Cesar. Nagsimula na lang ito sa mga biro niya. Pero habang tumatagal, nagiging totoo. Totoo na ang tingin at hawak niya. Sabi ko pa, "Kuya, mali po ito." Pero ang sagot niya, kasi naman, si ate mo, puro trabaho na lang. Ni minsan, wala siyang oras para sa akin. Kaya umanap na lang ako ng iba. Ikaw na lang. Sinubukan kong tumayo at umiwas. Pero hindi lang niya ako pabalik. Sabi ko, "Kuya, baka mahuli tayo ni ate o ni nanay." Ngunit ang sagot lang niya, "Wala silang malalaman. Bukas pa sila uuwi. Saglit lang to." Habang patuloy siyang lumalapit, lalo akong kinakabahan. Paulit-ulit kong sinasabi na ayaw ko. Pero parang wala siyang narinig. Hanggang sa tuluyan na niyang ginawa ang mga bagay na gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko kayang ilarawan ng buo. Pero nung gabing iyon, may nangyari sa amin ni Kuya Cesar. Isang bagay na hindi ko kailanman ginusto. Pero hindi ko rin napigilan. Habang nangyayari yun, ramdam ko ang takot, sakit at kahihiyan. Para akong nanliit sa sarili. Habang siya naman ay tila nakalimutan na tao rin ako. Pagkatapos, tahimik lang siya. Umupo, nagbihis, at parang wala lang ang lahat. Samantalang ako, nananatiling tulala. Hindi alam kung maiiyak o mananahimik na lang. Nang makaalis na siya, pumasok ako sa banyo. Doon ko naramdaman ang hapdi. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa loob ko.
habang umaagos ang tubig. Para bang gusto kong hugasan ang lahat. Ang sakit, ang hiya, at ang takot. Pero kahit anong buhos ko ng tubig, nandun pa rin ang pakiramdam ng pagkasira. Gabi yun, tuluyan akong nanahimik. Alam kong may nangyari. Alam kong mali. At alam kong mula sa gabing iyon, hindi na ako maging katulad ng dati. Kinabukasan, parang walang nangyari. Bumalik sa normal ang lahat. Parang isang pangyayaring kailangang kalimutan na lang. Makalipas ang 2 buwan, natapos na rin ang bahay ni Ate Jerling at Kuya Cesar. Malapit lang din sa amin ang bahay nila. Mga 50 metro lang ang layo. Isang araw, linggo noon, at Lunes na kinabukasan, sabi ko kay nanay, kailangan kong bumili ng materyales para sa project namin sa eskwelahan para madala ko na bukas. Pero sagot niya, wala pa akong pera. Humiram ka muna kay Ate Jerling mo. Ibabalik ko agad pag nabayaran na ako ng kumare sa nilabahan ko. Kaya pumunta ako sa bahay nila Ate Jerling para maghilat. Pagdating ko ron, si Kuya Cesar ang nadatnan ko. Sabi ko, Kuya, nandyan po ba si ate? Sumagot siya. Nagtitinda siya sa palengke. Bakit? Manghirap lang po sana si nanay ng 200. Pambili ko po ng project. Babayaran daw po ni nanay pag nabuhan na niya ang bayad sa paglalabada. Kinuha ni Kuya Cesar ang pitaka niya. Naglabas ng 200 at inabot sa akin. Pero bago ko pa man makuha ng tuluyan, bigla niya akong hinila papasok sa kwarto nila. Gulat na gulat ako noon. Kuya, ano ba to? Bitawan mo na ako. Ngunit sabi niya, halika muna dito. Saglit lang. Sige na. Pagkailan niya sa akin papasok sa kwarto, napasara niya agad ang pinto. Ramdam po ang bilis ng tibok ng puso ko noon. Habang kabang-kaba at takot. Wala pa akong nasasabi nang bigla siyang lumapit. May kakaibang tingin sa mga mata niya. Parang hindi ko nakilala si Kuya sa mga sandaling iyon. Wala naman si ate. Saglit lang to. Sabi niya, sabay ngiti. Pero ramdam kong hindi na iyon yung dating ngiti na piro o lambing ng isang bayaw. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Parang hindi ko alam kung paano ako makakatanggi. Hindi ko na rin naiintindihan ang sarili ko. Ang takot at hiya ay bakit hindi ako makasigaw. Ang alam ko lang, may nangyayari sa amin sa loob ng kwartong iyon. Hindi ko maiintindihan kung galit ako o nalilito. Bastang pigat sa dibdib ko. Nang matapos, inabot ni Kuya ang 2,000 piso at sabi niya, yan na yung hinihingi mo. Pambaon mo na yan. Huwag mo lang sabihin kahit kanino. Hindi agad ako nakasagot. Sabi ko lang, Kuya, masakit yung ginawa mo. Gambo ka. Ngumitilak siya ng pilit. Sorry, nabigla lang ako. Alam mo naman, kapag ikaw ang kasama ko, parang nawawala ako sa sarili. Umuwi ako ng tahimik. At simula nun, hindi natatapos dun ang lahat. Tuwing may pagkakataon, tuwing wala si ate, o minsan,
Kapag dumadaan siya sa bahay, nauulik ang ganoong mga sandali. Linggo-linggo, pauli-ulit, hanggang sa hindi ko na alam kung paano pa ako lalayo o kung tama pa ba o kung tama pa bang manahimik. Nang magkaroon na ng anak sila ate at kuya, doon na rin tuluyang natigil ang lahat. Naitago namin ng mahabang panahon ang lihim naming pagtataksil kay ate. Isang inihim na kami lang dalawa ang nakakaalam. Pero kahit ganun, may bahagi pa rin sa akin na masaya. Kahit hindi ako minahal ni Kuya Cesar bilang asawa, naiparamdam naman niya sa akin na gusto niya ako bilang isang baking matagal lang nangungulila sa pagmamahal. Alam naming pareho na mali, pero hindi namin pinagsisihan dahil pareho namin itong ginusto. Minsan, masakit para sa aming mga bakla na makita ang taong mahal mo na nasa taong masaya, na masayang kasama ang iba. Wala kang magawa kundi tanggapin, anak. Dahil minsan, ang pagtanggap na iyon ang tanging paraan para makalaya ka at tuluyang makausad. Lumipas ang ilang taon at sa kabila ng lahat ng iyon, maayos naman ang takbo ng buhay namin ni Kuya Cesar. Nananatiling lihim ang lahat. Walang ibang nakakaalam. Maliban dito sa pagkakataong ito, na sa wakas, nailabas ko rin ang sakit at kirot na matagal kong itinatago. Pero okay na ako. Masaya na ako. Masaya na ako makita na buo at masaya ang pamilya ni ate. Kasama ang mga pamangkin kong mahal ko. At sa kabila ng lahat, masaya akong minsan minahal ko ng totoo ang taong iyon kahit mali. Sa mga kagaya kong nagmahal at nasaktan, iniwan o niloko, huwag kayong gagawa ng bagay na ikakasira ng pagkatao nyo. May iba kasi na kapag nabigo, pipiliing tapusin ang buhay. Hindi dapat ganon. Harapin ninyo ang sakit. Dahil simula pa lang, alam na nating mali. Pero tayo pa rin ang magpatuloy. Wala tayong ibang masisisi, kundi ang ating mga sarili. Pero tandaan nyo, ang pagkakamali ay hindi dahilan para tuluyan tayong masira. Gamitin natin iyon bilang aral. Bumangon, tumatak, at magpatuloy. Matuto tayong tumayo sa sariling paa at harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Isang aral na gusto kong ibahagi, na ang pag-ibig na nakakasira ng iba ay hindi tunay na pagmamahalan. Yan ay pagnanasa na lang na nakabalot ng emosyon. Hindi dahil ang kalungkutan, kulang sa atensyon, o kahit anong dahilan para sukuhin o saktan ang ibang tao, lalo na ang pamilya. At sa mga katulad ko na naulog sa maling tao o maling sitwasyon, hindi tayo masama. Tao pa rin tayo, pero kailangan nating matuto sa mga pagkakamali para hindi na ito maulit. Huwag kang matakot, magtiwala muli, pero dapat marunong kang pumili. Piliin ang tao walang iniiwanang sugat, kundi pag-asa. Sana, kahit papaano, ay may na-inspire ako sa kwentong ibinahagi ko. Hanggang dito na lang. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang